Kung magka-problema ka ng matinding problema at hindi mo na makakayanan, ay pumunta ka dyan sa kuweba. Mayroon kang makikita dyan na tali na nakabitin doon sa taas at isubsob mo ang iyong ulo sa tali na iyon, pagkatapos ay tumalong ka na. Wala na. Tapos na ang problema mo. Ang kasaysayan na ito ay isang hari noong unang panahon na marami siyang kayamanan, na ang haring ito ay mayroon siyang anak na nag-iisang lalaki lamang. Dahil dito mga kapatid ay napakatanda na ang haring ito at mahinang-mahina na ang kanyang katawan, bagamat malapit na siya mamamatay. Sumapit ang araw na sa palagay ng hari ay siya ay mamamatay na. Tinawag niya ang kanyang kaisa-isang anak. Sabi niya, "O aking anak, pumunta ka sa akin at mayroon akong tagubilin sa iyo." Pumunta na at lumapit na sa kanya ang kanyang anak, ang kanyang kaisa-isang anak na lalaki, hanggang sa tinanong na niya ang kanyang tatay kung ano po ang tagubilin ng kanyang tatay. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah, sinabi ng haring ito sa kanyang anak, "O aking anak, kapag hindi mo na nakakayanan ang iyong problema, kapag ako ay mamatay na at darating sa iyo ang mga pasanin, darating sa iyo ang mga pagsubok, darating sa iyo ang mga matinding problema na sa palagay mo ay hindi mo na kaya." Alam niyo mga kapatid kung gano ang ginagawa ng lalaking ito o ang kaisa-isa niyang anak. Mahilig siya makipagbarkada at mahilig gumastos ng kanilang kayamanan. Kaya sinabi ng kanyang tatay na hari, kung magka-problema ka ng matinding problema at hindi mo na makakayanan, ay pumunta ka dyan sa kuweba. Dyan sa kuweba na madilim, dyan banda sa likod ng ating palasyo, madilim na kuweba, at pumasok ka dyan, mayroon kang makikita dyan na tali na nakabitin doon sa taas at nakatali, at pumunta ka doon at isubsob mo ang iyong ulo sa tali na iyon, pagkatapos ay tumalong ka na. Wala na. Tapos na ang problema mo. Hindi naglaon mga kapatid ay namatay ang hari. At nang mamatay ang hari mga kapatid, ang kanyang kayamanan ay naiwan na sa kanyang kaisa-isang anak. Subalit ano ang ginagawa ng kanyang anak? Marami siyang mga barkada. Punta dito, punta doon, bibilhin. Ano man ang mga bagay na hindi man pangangailangan, inaaksayan niya ang kanilang kayamanan at pinagsasamantala naman ng kanyang mga barkada. Tingnan ninyo mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Hanggang sa tinitikman na niya ang lahat ng mga matatamis na gawain dito sa mundo sa pamamagitan ng kayamanan. Dahil dito mga kapatid ay hindi naglaon ay naubos na ang kanyang kayamanan. Naubos na ang kanyang kayamanan at wala na. Wala na siyang maipamili at wala na siyang magamit sa kanyang kasiyahan. Ano ang ginawa niya? Lumalapit siya sa kanyang mga kaibigan, subalit iniiwasan naman siya ng kanyang mga kaibigan dahil ayaw bigyan ng pera ng kanyang kaibigan. Dahil sinasabi ng kanyang mga kaibigan, hindi naman kami ang umubos sa iyong kayamanan dahil ikaw rin mismo ang gumastos sa iyong kayamanan. Kaya umuutang siya sa kanyang mga kaibigan, hindi na pinapautang. Bagaman siya ay wala ng kayamanan, wala na rin kaibigan dahil lumayas na ang kanyang mga kaibigan. Dahil dito mga kapatid na nananampalataya sa Allah, tumahimik lamang siya at naalaala niya ang tagubilin ng kanyang tatay. Sabi niya, "Aking tatay, dumating na ang iyong tagubilin." Ano ang ginawa niya mga kapatid na nananampalataya sa Allah? Pumunta na siya doon sa kuweba, doon sa likod ng kanilang palasyo, at nakita na niya ang isang tali na nakabitin doon sa taas na nakatali, at umakyat na siya at isinubsob na niya ang kanyang ulo doon sa tali. Isang patak ng luha. Umiiyak na siya, mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Ano ang ginawa ng lalaking ito? Tumalon na siya. At nang tumalon siya, mga kapatid na nananampalataya sa Allah, tapos na ba ang pangyayaring ito? Siya ba ay namatay? Ito na ba ang huling araw ng lalaking ito?
Mga kapatid na nananampalataya sa Allah, kung mapapansin natin, ay noong tumalon na ang lalaki, ay mayroong unti-unting nahuhulog na pera doon sa taas, hanggang sa hindi naglaon ay nahulog ang lalaki sa baba. Hindi siya namatay. Nang mahulog siya sa baba, bumagsak ang kayamanan ng kanyang tatay. Bumagsak ang pera, at nung makita niya ang kayamanan, nakita niya ang isang sulat ng kanyang tatay na sinabi ng kanyang tatay, "O aking anak, ngayon ay nakita mo na ang mundo na punong-puno pa rin ng pag-asa. Ngayon sabi niya, ito na ang kalahati sa aking kayamanan, kaya huwag mo nang aaksayahin ang kayamanan na ito. At iwasan mo na ang iyong mga barkada na mga masasamang mga barkada."